Hindi biro ang halaga ng pondo na umano'y nawawala sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon. At ang sinisisi rito ni Vice President Sara Duterte, si House Speaker Martin Romualdez. Anya, sobrang laki na ng halagang nakurakot. Kaya kahit palitan pa si Romualdez, hindi na maibabalik ang ninakaw niya sa bayan. Si Jason Rubrico sa balita. Sunod-sunod ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte mula sa isyu ng korupsyon na kinasasangkutan umano ni House Speaker Martin Romualdez, patutsada ng anak ni Representative Benny Abante hanggang sa investigasyon ng kasalukuyang administrasyon laban sa kanyang mga kaalyado. Walang kumpirmadong impormasyon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagpapalit kay House Speaker Martin Romualdez. Pero git niya, huli na ang lahat kung ito man ay mangyari dahil malaki na umano ang nakurakot ni Romualdez sa pondo ng bayan. Wala akong information. Wala akong information sa document na magpapalit kay Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Ang laki na ng pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin mababalik yung pera na nawala dahil sa korupsyon. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumakalat na Palace Memorandum na nagsasabing balak umanong palitan si Romualdez. Samantala, bumuelta si VP Sara sa pahayag ni Attorney Princess Abante, anak ni Representative Benny Abante, na wala raw karapatang bastusin ng Vice Presidente ang kanyang ama. Giit ni VP Sara, si Representative Abante ang unang nanira sa kanya ng walang dahilan. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAD namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Matatandaan na sa isang campaign sortie sa Maynila kamakailan, binanatan ni VP Sara si Abante kung saan ipinakita nito ang labas dila na larawan ng mambabatas, simbolo umano ng kawalang respeto. Ipinahiwatig din ni VP Sara na may halong politika ang investigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa prime water na pag-aari ng mga Villara. Matatanda ang inendorso ng Vice Presidente si Representative Camille Villar sa pagkasenador. Malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Kumpirmado namang dadalo si VP Sara sa naka-schedule na preliminary investigation ng National Bureau of Investigation sa May 9 at 16. Ito'y kaugnay ng reklamo laban sa kanya dahil umano sa pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter-affidavit. Natapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko mag-usap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako po si Jason Rubrico, SM9 News.